Magandang gabi, no? Sige po, tayong lahat ay makakaupo, no po? And, amen, yan. So, pwede ba natin munang tingnan yung ating mga nasa left and right, ano? At sila atin pong batiin sa gabing ito. Amen. Pakita mo naman yung masaya na itsura today. Ayan. Masaya ka nga ba, church? Amen. Amen. Sino naniniwala na may gagawin ng Diyos sa kanya sa gabing ito? Amen. Amen. So, hindi sayang yung pagtungo mo dito sa lugar nito sa gabing ito. Amen? Alam naman natin na ang salita ng Diyos ay kapaki-pakinabang. Amen po ba? At ang sabi ng Isaiah 55, verse 11, sabi niya, kapag ang salita ng Diyos ay naihayag, ang sabing ganun, tutuparin nito yung kanyang layunin. Amen po ba? Tandaan natin, kapag ang salita ng Diyos ay naihayag sa gabing ito, yung layunin niya, tiyak yun. No? Sa buhay mo ay magaganap. Amen po ba? Amen. So, hindi na natin patatagalin, kasi alam ko, excited kayo kung sino yung tagapagsalita ni Lord tonight. Amen? So, ating palakpangan nating Diyos sa buhay ng ating kapatid, Sister Justine. Amen. Amen po. Good evening po sa inyo lahat. Kumusta naman po kayo? Bago po tayo mag-start, no, samahan niyo muna po akong manalangin ulit, no. Yes, oh God. Hallelujah, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito na kami dinala mo sa lugar na ito, Panginoon, upang makapag-aral muli ng iyong mga salita. Makarinig kami muli ng iyong mga salita, Lord God. Lord, samahan mo kami, Panginoon, ngayong gabi, Panginoon, na ikaw po yung manguna ngayong gabi, Panginoon. Naway, Panginoon, kayo po yung magbigay ng bawat salitang lalabas sa aking bibig, Panginoon. Yung mga salita mo lang, Panginoon, yung maiihayag, Panginoon. Lord, naway, dinadalangin ko, Panginoon, yung mga makikinig, Panginoon, buksan mo po yung kanilang pandinig, yung puso nila, Panginoon. Give them wisdom, Panginoon, ng tamang pagkakaintindi sa bawat salita mo, Panginoon. Lord, maraming salamat. Ikaw po yung dinadakila namin, itinataas. In Jesus' name we pray. Amen. And yun po, no, ngayong gabi po, gusto ko kayong kamustahin, no. Minsan, pag nag-open tayo ng topic or mag-ano tayo sa mga tao para makilala natin, is kakamustahin natin sila, no? And yun po, no, madalas sagot nila is okay lang. Nakangiti sila, tulad ngayon, nakangiti nakangiti na parang nakakatayo tayo, lagi tayong present, pero alam naman natin, hindi lahat ng okay lang na yon is talagang okay sila. Katulad na lang kapag nagpo-post tayo sa social media, no? Madalas, pinopost natin lagi kung ano yung magandang nangyayari, no? Hindi natin ipopost kung ano yung mga pangit na nangyayari or masamang nangyayari sa atin. May mga pagod tayo na hindi halata. May mga sakit na hindi nakikita. And syempre, may kanya-kanya tayong laban, na tahimik lang tayo. Tulad na lang ng kwento, no? Ng isang kwento sa Bible na si Naaman, no? Isang matagumpay, malakas, at iginagalang. Pero sa loob niya, may sakit na hindi kayang itago. And minsan, ganun din tayo, na mukha tayo sa paningin ng ibang tao, na okay tayo. Pero may pinagdadaanan tayo. Na tayo lang at ang Lord, no, ang Diyos lang yung nakakaalam. Kaya tonight, no, gusto kong ipaalala sa atin lahat na hindi niya tayo nakakalimutan. Hindi niya tayo binibitawan. Lagi tayong hawak ni Lord. Samahan niyo po akong basahin sa 2 Kings 5, chapter 5, verse 1 to 14. Now Naaman, captain of the army of the king of Syria, was a great man with his master and honorable because by him Yahweh had given victory to Syria. He was also a mighty man of valor, but he was a leper.
Ang mga taga-Syria sa isa sa kanila pagsalakay ay nagdala ng bihag na dalagita mula sa lupain ng Israel at siya'y naglingkod sa asawa ni Naaman. 3. Sinabi niya sa kanyang babaeng Panginoon, sana'y haroon ang aking Panginoon na kasama ng propeta nasa Samaria. Kaya pagalingin siya ng kanyang ketong. 4. Kaya si Naaman ay pumasok at sinabi sa kanyang Panginoon kung ano ang sinabi ng dalagitang mula sa lupain ng Israel. Verse 5. At sinabi ng hari ng Syria, humayo ka at ako'y magpapadala ng sulat sa hari ng Israel. Kaya't siya'y humayo at nagdala ng 10 talentong pilak, 6,000 pirasong ginto at 10 magagarang bihisan. 6. Kanyang dinala ang sulat sa hari ng Israel na nagsasaad, kapag dumating sa iyo ang sulat na ito, alam mo na aking sinugo sa iyo si Naaman na aking lingkod upang iyong pagalingin siya mula sa kanyang ketong. 7. Nang mabasa ng hari ng Israel ang sulat, kanyang pinunit ang kanyang suot at nagsabi, ako ba'y Diyos upang pumatay at bumuhay? Nang ang lalaking ito ay nagsugo sa akin upang pagalingin ang taong ito sa kanyang ketong, tingnan mo lamang at makikita mo siya'y naghahanap ng pag-aawayan namin. 8. Ngunit nang mabalitaan ni Eliseo na tao ng Diyos na pinunit ng hari ng Israel ang kanyang suot, siya'y nagsugot sa hari na sinabi, bakit mo hinapak ang iyong damit? Paparituhin mo siya sa akin at ng kanyang malaman na may isang propeta sa Israel. Kaya't dumating si Naaman nadala ang kanyang mga kabayo at karwahe at huminto sa tapat ng pintuan ng bahay ni Eliseo. Si Eliseo ay nagpadala ng sugo sa kanya na sinabi, humayo ka at maligo sa Jordan ng 7 ulit. Ang iyong laman ay manunumbalik at ikay ay magiging malinis. 11. Ngunit si Naaman ay nagalit at umalis na. Sinabi, akala ko tiyak na lalabasin niya ako at tatayo at tatawagin sa pangalan ng Panginoon niyang Diyos at iwawasiwas ang kanyang kamay sa lugar at papagalingin ang aking ketong. 12. Hindi ba ang Abana at ang Farfar na mga ilog ng Damasco ay higit na mabuti kaysa sa lahat ng tubig sa Israel? Ngunit ba ako maaaring maligo? Hindi ba ako maaaring maligo sa mga iyon at maging malinis? Kaya't siya'y pumihit at umalis na galit. Ngunit ang kanyang mga lingkod ay nagsilapit at sinabi sa kanya, Ama ko, kung inuutos sa inyo ng propeta na gumawa ng mahirap na bagay, hindi mo ba gagawin? Lalo na nga kung sabihin niya sa iyo, maligo ka at maging malinis ka. Last 14. Kaya't lumusong siya at 7 ulit na lumubog sa Jordan. Ayon sa sinabi ng tao ng Diyos, ang kanyang laman ay nanumbalik na gaya ng laman ng isang munting bata at siya'y naging malinis. Amen po, no? Na katulad po ni Naaman, may mga sakit na hindi agad natin nakikita, no? Na kung walang sintomas, is hindi natin malalaman na may sakit tayo. Hindi tulad ng sugat, kapag nasugat tayo is may dugo. Alam natin agad na may sugat tayo. Or pilay, kapag may pilay tayo, mamamagato, no? Nag-isip ako ng sakit na outside is parang wala lang. Pero inside is unti-unti ka na palang nawawala, no? Which is nararanasan namin, no, na mag-alaga ng may taong demensya, yung matandang nakakalimot na, no. Sa demensya is unti-unti, no, kumukuha ng alaala, lakas at pagkakakilanlan habang
humihina yung isip, maraming tanong na naririnig ko sa mismong taong may demensya na pag mag-isa siya, lagi niyang tanong sa sarili niya, "O Diyos ko, nasan ka na ba? Wala na akong silbi dito. Hanggang kailan pa ako dito?" Ne? And sa pamamagitan po ng buhay ni Naaman, makikita natin na si Lord, hindi siya lumalayo kapag humihina na yung tao. Sa halip, mas nakikita natin at nararanasan natin yung grace niya, yung grasya ng Panginoon sa buhay natin. And yung first pointer ko is weakness that not cancel God's purpose, no? Na makikita natin sa chapter 1 na si Naaman is makapangyarihan mandirigma. Ngunit may ngunit, no, sa buhay ni Naaman. Mataas yung estado niya sa buhay. Ngunit may sakit siya, malakas yung paningin ng mga tao sa kanya. Ngunit mahina yung loob ni Naaman. Ganon rin yung may taong demensya, no? Yung binubura yung alaala, pero hindi binubura kailanman yung pagkatao o halaga ng isang tao. Na yung kahinaan ng katawan o isip natin is hindi nagiging hadlang para sa plano ng Diyos para sa atin. And sabi niya sa Romans 8:28, alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya, silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Yung layunin ng Diyos, ng Lord ay hindi napipigilan, no? Napapigilan ng kahinaan ng tao. Tulad ni Naaman, kahit siya ay makapangyarihan, malakas na mandirigma, may kahinaan siya. Yun yung sakit niya, yung leprosy or ketong, no? Pero si Lord, hindi niya kinansel si Naaman, no? Ginamit niya pa rin yung sakit ni Naaman para ipakita kay Naaman yung kapangyarihan ng Lord, no? Hindi lang basta pinagaling si Naaman, yung katawan niya, yung balat niya, no? Kundi pati yung pagbabago ng puso tsaka isip ni Naaman na makikita natin sa verse 15 na sinabi ni Naaman, "Ngayon napatunayan ko, walang ibang Diyos sa ibabaw ng lupa kundi ang Diyos ng Israel." Yung kahinaan natin, ibig sabihin, hindi naman yun yung katapusan ng kwento natin, no? Madalas yun pa yung nagiging start or simula ng mas malalim na layunin ng Lord sa buhay natin. And sabi niya pa sa 2 Corinthians 12:9, 2 Corinthians 12:9, "Subalit sinabi niya sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Ako'y lalong magmamalaki na may galak sa aking kahinaan upang kapangyarihan ni Kristo ay manatili sa akin." Hindi hinihintay ni Lord kung magaling ba tayo, yung lakas natin, no? Hindi hinihintay ni Lord kung magiging malakas or maging okay tayo. Mas lalong kumikilos si Lord kapag alam niya na hindi natin kaya at alam niya na umaasa tayo sa Kanya. Our weakness may slow us down, but it will never stop God's purpose. And second, God often uses simple people in hard situation. Sa 2 Kings, verse 2-3, na makikita natin na may nahuling
babaeng Israelita. At yun yung ginamit ng Diyos, no, para magsalita ng pag-asa, magkaroon ng pag-asa si Naaman. Hindi niya ginamit yung propeta, no? Hindi niya ginamit yung propeta, hindi niya ginamit yung hari. Simpleng tao lang yung ginamit niya na may pusong malasakit. And sabi sa 1 Corinthians 1:27, subalit pinili ng Diyos ang mga naturing hangal sa sanlibutan upang hiyain ang marurunong at pinili niyang mga naturing mahihina upang hiyain ang malalakas. Si Lord naman hindi niya tinitingnan kung anong status natin, mayaman, mahirap, bata, matanda, kung nakatapos ka ba o hindi, kung malakas ka. Madalas, simpleng tao simpleng tao sa mata ng mundo, yun nagiging instrumento ni Lord. Kasi yun yung mas nagagamit niya para makita niya yung pagbabago, no? Kaya wag natin maliitin yung sarili natin or yung iba, kasi yun yung simpleng tao na yon is may extraordinary plano si Lord, no? Magagamit ni Lord yun para sa extraordinary plano niya. And yun nga na nung magsisimulang magturo ng discipleship, napatanong ako sa sarili ko na, bakit ako? Wala naman akong experience na magturo. Tsaka ano bang ginagawa ko sa araw-araw? Sa bahay lang naman ako mag-alaga. And yun, puro gawaing bahay gagawin ko. Pero yun nga, kahit simple lang, no? Simple lang yung ginagawa mo. Kahit natutunan ko na sa simpleng salita, simpleng advice, or minsan, pag-tap lang sa kapatid mo, is makakatulong na yun para ma-inspire siya, no? Ma-inspire siya sa'yo. Yung akala mong maliit na testimony mo, is malaking bagay yon sa ibang tao. God uses the humble, ordinary, and syempre, yung willing tayong sumunod sa Kanya. Yung willingness natin. Third is pride struggles when control is lost. Sa verse 10 to 11, na makikita natin, si Naaman is nagalit siya. Kasi hindi niya inaasahan na yun yung reaction ni Eliseo, no? Minsan, yung pinakamahirap na tanggapin natin is yung pagkawala natin ng control sa mga sitwasyon. And yung minsan masakit sa atin, hindi naman yung sakit natin yung masakit eh. Yung masakit is nawawalan tayo ng control or hindi natin maamin na hindi natin kaya. Sabi nga sa Proverbs 16:18, ang kapalalu ay humahantong sa pagwasak at ang pagmamataas na isipan ay ibabagsak. Kapag yung tao is proud and nakadepende siya sa sarili niya, no? Sa sarili niyang katalinuhan, lakas, at yung gusto niya, yun yung gusto niyang mangyari. Kapag hindi nasusunod yung plano niya, is mas madali siyang nawawalan ng control sa sitwasyon. Like pag nagagalit tayo, na mas magandang hindi tayo magsasalita pag galit tayo. Kasi yung emosyon na natin yung nagko-control sa atin, no? Hindi na yung isipan natin, hindi na natin makontrol. Yung lumalabas sa bibig natin is hindi na natin makokontrol. Sabi nga, yung tongue natin is tunay na nakakamatay. Kapag may nasabi ka na, mas matagal yung mawala kesa saktan ka ng physical. Pag nawala yung sakit, is wala na. Ganon din yung nangyari kay Naaman dahil siya'y makapangyarihan na general na yung expectation niya is hindi natupad, no? Nagalit siya, no? Na akala niya tatawagin ni Elisha si Lord. Pero ang ginawa ni Elisha, hindi nga lumabas si Elisha. Nag-utos lang siya sa servant niya na lumabas at sabihin kay Naaman na
maligo siya ng 7 beses sa Ilog Jordan. Na yun nga, yung simpleng utos, hindi naman yung simpleng utos yung problema, kundi yung pagmamataas na puso natin. Na ibinaba din ni Naaman, no? Sumunod siya ng may humility. And doon, nung naging humble siya, gumaling siya. Ibig sabihin, kapag binitawan natin yung pride natin at natuto tayong magtiwala sa Diyos, bumabalik yung control. Hindi yung control na pang sarili natin, kundi yung control, pagtitiwala natin sa Panginoon na, Lord, ikaw nang bahala. And sabi sa James 4:6-10, ngunit higit na malakas ang tulong na ibinigay niya sa atin, kaya't sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas, ngunit nalulugod sa mga mapagkumbaba. Kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos, labanan ninyo ang dyablo, at lalayuan kayo nito. 8. Lumapit kayo sa Diyos, at lalapit siya sa inyo. Linisin ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Linisin ninyo puso, kayong pabago-bago ang isip. Maghinagpis kayo, umiyak at tumangis. Palitan ninyong ng pagluha ang inyong tawanan at ng kalungkutan ang inyong kagalakan. 10. Magpakumbaba kayo sa harap ng Panginoon at itataas niya kayo. Kapag nawala yung control natin, kadalasan yung reaction natin is magagalit tayo, no? Tatanggi tayo. Pero tulad ni Naaman, nagalit siya sa simpleng instruction ni Elisha, no? Humble yourself when you feel powerless, and He will lift you. Yung pride natin, no? Yun yung humahadlang sa kagalingan natin. Ngunit, ang pagpapakumbaba, ang nagbubukas ng pinto para sa pagkilos ng Panginoon sa atin. At isa sa mga natutunan ko sa discipleship is to be humble, na sumunod sa mga taong may authority sa buhay ko. Na alam ko, nilagay sila ni Lord sa posisyong iyon, hindi para wala lang, no? Ginamit sila ng Lord sa posisyon na yon para ma-shape, ma-mold yung character ko, or maging katulad ako ni Lord Jesus, ne? And may mga pagkakataon na sa mga preaching is nasasaktan, or feeling ko, pinapatamaan ako. Pero, yun, I praise the Lord na naririnig ko sa pamamagitan nun. Pag nasasaktan ako, yung mindset ko is, Lord, thank you kasi naririnig kita. Ano po ba yung tama kong gawin? Ano po yung tama kong baguhin sa sarili ko? And last po is, healing begins with humility and obedience. Na sa verse 13-14, yung simple lang yung utos, maligo lang sa Ilog Jordan. Walang drama, walang ritual, simple obedience, no? Yung pagkilos si Lord is kumikilos hindi sa kakayahan natin, no? Kung malakas tayo, kundi yung pusong handa tayong magtiwala sa Kanya. And sabi sa James 4:10, magpakumbaba kayo sa harap ng Panginoon at itataas niya kayo. Si Lord, hindi siya kikilos sa mapagmataas na puso. Kapag nagpakumbaba tayo, inaamin natin, kailangan natin si Lord. And doon nagsisimula, itataas ng Lord yung kalalagayan natin. Healing starts when we stop insisting on our own way and start surrendering to God's way. Sabi pa sa 1 Peter 5:6, kaya nga pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. Yung pagpapakumbaba natin ay hindi kahinaan. Ito yung pagtitiwala natin sa Diyos na may hawak sa pagpoproseso sa atin. Tulad ni Naaman, nung bumaba siya sa Ilog Jordan, hindi lang siya
hindi lang siya basta bumaba sa tubig. Bumaba rin yung kanyang pride. And doon nagsimula yung kagalingan sa kanya. Healing begins when pride step down and obedience step in. Kaya ang kahinaan maging sa katawan, isip o emosyon ay hindi tanda na iniwan tayo ng Diyos. Tulad ni Naaman, maaaring humihina ang ating lakas, kontrol, pero hindi kailanman humihina yung grace ng Lord sa ating buhay. Kapag pinili natin magpakumbaba at sumunod kahit sa simpleng paraan lang na hindi natin lubos na naiintindihan, doon nagsisimula yung tunay na kagalingan natin. Tandaan natin na yung healing begins when pride step down and obedience step in. At sa puntong iyon, si Lord na yung kumikilos para sa atin. Amen po. Yun lang po. To God be all. Amen. Sino ba dito yung walang karamdaman? Yan. Siguro naman lahat tayo may karamdaman dito. Yan. Maaring yung iba karamdamang physical, emotional, mental. So, yung relationship, merong diferensya. And ito siguro, marahil napakatagal na no? Alam niyo po ba, si Naaman talagang, because he is the head of the army, meron siyang leprosy that time, at yung leprosy na yan, talagang napakatagal na. No, and walang makapagpagaling sa kanya. That's why, praise God, kasi ginamit nga yung isang nahuling Israelites and itinuro niya nga itong si Elisha na nagpapagaling. Napakaganda ng tinuring ng ating kapatid tonight because it is about healing. And bagaman alam natin na meron tayong karamdaman, nandoon din yung para bang meron tayong yung pride nga na sinasabi rito ng ating kapatid na ayaw natin gumaling siguro because we are used to it. Naiintindihan niyo po ba? Na sometimes kasi dahil sanay ka na, matagal na, para kapag ang isang bagay ay matagal na sa'yo, it becomes normal. Naku niyo po ba? Parang ganun yung tingin natin So si Naaman parang okay lang. Okay na sa akin to. Pero alam niyo, sometimes sa atin okay Pero pagdating sa iba, hindi okay para sa kanila na nakikita kanilang ganyan Maraming mga tao, they want to live doon sa sitwasyon na meron sila na talagang bagaman sila nahihirapan, they want to stay there. Na okay na sila doon sa nararamdaman nilang iyon. No, siguro komportable na sila. Pero there are some na kung saan hindi naman sila pakialamero, but yun nga lang nagkakaroon ng sabihin na natin ng awa, no, doon sa sitwasyon ng isang tao. For example, itong slave na to, yung nabihag na to, nakita niya si Naaman, imbis na dapat kaawaan yung nabihag, and yet yung nabihag, siya yung naawa sa kalalagayan ni Naaman. Okay, kasi siguro there are times, nararamdaman natin yung kapigatian ng iba Sino dito nararamdaman niya? Sister, brother, may problema ka. There is something wrong with you. And may mga ibang tao naman, na doon sila sa dinideny nila, hindi, okay lang ako. Okay ba yon? May leprosy ka? Nakakita na ba kayong tao may leprosy? Alam niyo ba yung leprosy? Yung parang may mga nakaalsang parang kulugo or kutil, something like that. No, na talagang siguro napakahirap nun. At nakakita na ba kayo ng leprosy na pogi? Or magandang tingnan? Di ba pangit? So meaning to say, walang maganda na tao o hindi magandang tingnan sa tao na merong karamdaman. Amen ba? Diba? There are times, halos ayaw mo na sigurong gumalaw kung kasu-kasuan yan, para wag mo lang maramdaman yung pain, hindi ka nagagalaw. Di ba? So, ibig sabihin, nagkakaroon ng limitations yung movement mo. Imagine this, kapag ikay merong karamdamang financial, very limited ang galaw mo. Kapag may karamdaman kang emotional, very limited ang galaw mo. Pag physical, same. So, nagkakaroon ng limitations. And then, merong isang bagay na talagang nag-trigger sa akin habang pinapakinggan ko yung ating kapatid kanina. Isang bagay na nais ko because, na-explain sa inyo, it is because, ito nga pong si Naaman, ang expectation niya is that if he wants to be healed, no, and because of his authority, di ba? Sa 2 Kings 5:1, dahil nga head of the army, ang system kasi ganito he is the one who is commanding. Siya kasi yung nag-uutos Tama?
Ganun si Naaman eh. And dapat silang pupunta sa akin. Bagaman ako ang may kailangan. Tayo po kasi ganun eh. Ang gusto natin parang one click lang, magicin tayo ni Lord, gagaling tayo without any drawing near to Him. Ang sabi sa James 4, let us draw near to Him. At siya lalapit din naman sa atin. Dapat tayo yung nangangailangan eh. Tayo yung lumapit sa Diyos. Well, in fact, si Jesus nga, lumapit siya rito, bumaba siya mula sa langit upang tayo po'y iligtas. And then, ginawa na nga niya yung lahat. Wala ba tayong gagawin? Imagine, ang akala ni Naaman is for him to experience healing is that parang ang gagawin niya, ito yung expectations niya. Akala ko, sabi niya ganun, iwawagay-way niya lang yung kamay niya. Tingnan natin. Tingnan natin sa verse 11. Tingnan niyo, nagalit pa si Naaman eh. Tingnan natin. No? Pero pwede ba natin basahin? Sabi niya, ngunit si Naaman ay nagalit at umalis na sinasabi, akala ko'y tiyak na lalabasin niya ako at tatayo at tatawag sa pangalan ng Panginoon niyang Diyos at iwawasiwas ang kanyang kamay sa lugar at pagagalingin ang ketongin. Ito yung mindset niya. Ito yung inaakala natin. No, na once na, even though we are here in this church, nandirito ka and you want healing, para bang akala nyo, mamagikin lang basta-basta at kayo'y gagaling na. Hindi. Kailangan meron ka rin gagawin. You have your part. If you want to be healed, meron ka dapat, mag-exert ka dapat ng effort. Kasi kung may kailangan tayo may kailangan sa Diyos eh. Tama ba yung church? Hello? Kasi masyado tayo nagmamalaki. Na para bang, Lord, kailangan mo ako eh. Lingkod mo ako, dapat pagalingin mo ako. Yes! Gusto kang gumaling ng Diyos, higit pa sa kagustuhan mo. Kung gusto mong gumaling, mas gusto ng Diyos na gumaling ka. Yun ang katotohanan. But the thing is, yung ating kagustuhan na gumaling, tingnan nyo ito yung naisin natin na gumaling, ganito lang. Si Lord ganito, or sabihin natin ganyan. Ang gusto niya, na maranasan natin ang kagalingan. Kung gusto mo, mas gusto niya. So there are times tayo nga, gusto natin gumaling, but we do not want to take step. Ayaw natin umakbang. Hello, sino ba tayo? Sino ba tayo? No? Parang sinaaman lang yan, no? Sabi, galit na galit pa siya. Pero, praise God, merong isang tao doon na nag-remind kay Naaman. Okay? Punta tayo, tingnan natin sa verse 13. Anong sabi niya? Ngunit ang kanyang mga lingkod, sabi ganon, ay nagsilapit at sinabi sa kanya, Ama ko, kung iniutos sa iyo ng propeta na gumawa ng mahirap na bagay, imagine that ha, gumawa ng mahirap na bagay, hindi mo ba gagawin? Lalo na nga kung sabihin niya sa iyo, maligo ka at maging malinis ka. Sabi nga, napakasimple lang na bagay. Simple instruction lang. You want to be healed? Obey. Obey. Napakasimple lang. Kasi nawawala yung obedience eh. We believe that whenever when we go to church, it's okay na. Kasi para bang, nag-church na ako dapat magaling na ako. No. Still, tinitingnan pa rin ni Lord yung obedience natin. Healing must come from obedience. Simple instruction nga lang, sabi nga kung ba yung mahirap, ang sabi niya, gagawin mo. Siguro tayo, no? Kahit mahirap pa yan, because we want to be healed. We want to experience healing. Ako siguro, kahit na sabihin yung nagpapagaling, nandun sa bundok, umakyat ka sa bundok, para gumaling ka, why not? Bakit hindi ko gawin? Tayo nga kapag gusto natin kumita, lahat gagawin mo eh. Kahit illegal, gagawin mo eh. Tama ba? Gagawin natin lahat para lang umasenso. Tama? Yung pa kayang gumaling. At kung ang nagpapagaling naman ay ang Diyos, bakit hindi ko gagawin ang lahat? Kung nga sa mga faith healer, pag sinabi ng mga faith healer, etong lumabas sa tawas, sabing gano'n, meron kang natapakan. Alam niyo kung gano'n lang, magtawas na lang ako. Di ba? Gano'n tayo lahat nga, lalapitan natin para lang gumaling eh. Tama? At walang kasiguraduhan yun. But we
follow orders. We follow the rule para lang gumaling tayo. Pero si Naaman kasi nga, dahil hindi siya mapagmamalakihan because in the first place, he has the position, he has the possession, he has the authority. Di ba? He has army. No, parang kumbaga sa kanya is, yung kung ano man yung kalalagayan niya, yung itsura niya, okay, because hindi naman nakaka-apekto eh. Mayaman pa rin naman ako eh. Hindi pa rin nakaka-apekto sa position ko eh. Sa authority ko, it doesn't affect anything. Pero hindi niya alam na kung saan yung representation niya, how he represent himself to others. Sometimes nga, sinasabi ko sa inyo, tayo okay lang. Pero sa paningin ng iba, let us also consider others. Alam niyo, may mga ibang tao, ayaw kanya nakikitang ganyan ang itsura mo. Amen po ba? Kayo ba gusto niyo yung itsura ng katabi niyo ngayon? Okay lang ba siya sa'yo? Hindi ka ba nababother sa itsura niya? Di ba there are times ganun? Ba't ganyan ka? Ba't ganyan ka? Di ba? Ang ganda kaya na kapag yung kasama mo is masaya din. Yung kasama mo maayos din. Ako, pagka nga ako may kasama ko, ano ba yung suot mo? Naka-green kang medyas. Tapos violet yung pants mo. Is it okay? Hindi siya proportion. Kasi in the first place, as an army, as a head of the army, kailangan siyempre dapat ano ka? Tama? Matikas ka, sabi nga ni Joel, kailangan presentable ka. Tama ba yan? Hello, nandiyan ka ba? Kailangan wala kang karamdaman as much as possible. Because it affects your authority over somebody or someone. Maaring sa'yo hindi eh. Sa'yo hindi. Tama po ba? Tama ba? Para galangin ka din naman, dapat yung itsura mo rin, yung outward appearance mo pa rin. Tama? Kaya lang, yun nga, marami pa rin mga tao na even though there is something wrong in them, pero ayaw pa rin talaga nilang tanggapin na there is something wrong. Amen po ba yan? Hello? Kaya si Naaman, he always pretend that he is okay even though he is not okay. Hindi, sino bang tao yung meron kang leprosy, okay ka lang? Halimbawa, may chicks dyan, si Naaman, paano siya magpapapogi? Paano siya magpapakyut? Siyempre, unang makikita sa kanya yung kapangitan niya, yung depekto niya. Lalo pa naman ang mga tao ngayon, tumitingin niya sa outside appearance of a person. Yun kagad na tinitingnan niya. Tama ba yan? Amen? Kasi ganun yung asawa ko na makita niya ako, wow. Hindi niya tinignan kung makapal ba yung wallet ko or what. Basta kagad yung itsura. Baduy daw ako magdamit na, sabi niya. Pero dahil nga pogi, nung panahon na yon. Di ba? Nung nakita nyo, gusto nyo makita ng bata ko? Tingnan nyo si kuya. Pero, malayo, kasi walang butas eh. May butas ako dito, siya wala. Amen? May bago pa mo tayong bisita, sabi. Amen? So, tandaan natin yun, no? And there are times naman, kapag okay ka outside, it seems that there's nothing wrong with you. Tama ba? Tama ba yan? Parang okay ka naman eh. There's nothing wrong with you. But they don't know, deep inside naman. Ito naman yung karamdaman inside. There are times kayo mga kapangpangan eh. Pag nakita mo pumorma ang mga kapangpangan, akala mo may pera. Di ba? Pero wala silang pera. Ganyan ang mga kapangpangan. Original lahat ng damit, suot niya from head to toe, at yun lahat na hiniram din niya. Diba? Because gusto niyang maging okay sa harap ng mga tao. Yun. Si Naaman naman iba. Yung outside appearance niya, pero yung authority naman niya, yung pera naman niya, kaya nga gumaganda at gumagwapo rin naman ng isang tao kapag may pera. Nakuha niyo po ba?
Di niyo ba nakita yung mga ibang, sino ba yun? Yung mga vlogger na mayayaman? Si Wamos? Oh, ang ganda ng asawa niya. Bakit? Pumupogi si Wamos sa pera. Pero may diferensya pa rin. Christian tayo. Yung proportion lang. Hindi lang proportion. Pero, ano yun eh, yun ang pinakamagandang pagkakalika ni Lord. Masterpiece niya yun eh. Masterpiece ni Lord yun. Pero aminin natin, whether we like it or not, na iba yung tinignan nitong babae na to kay Wamos. Amen po ba? Tama ba? Kung nga yung mga babae talagang gusto talaga nila, yung simple lang naman ang gusto nila, di ba? Mayaman na pogi. Wala, simple lang. Di naman sila mapaghanap talaga eh. Di ba? Aminin nyo. Aminin nyo yan. Gusto, di ba? Ganun lang. Asawa ko pangarap niya, ganun lang. Simple lang. Isa lang hindi ko natupad doon, yung mayaman. Pero yung pogi, sobra naman. Ay, may pants ako sa likod. Amen? So, praise God, no? Because Naaman, no, he humbled himself. Sabi ng Panginoon, di ba? Second Chronicles 7:14, anong sabi niya? If my people who are called by my name will, anong una sinabi niya? Humble themselves. Yun ang kauna-unahan eh. Bakit kaya napakahalaga nun? Humble themselves. Because napakahirap na manalangin ng isang tao kapag siya po'y ma-pride. Ang hirap sumunod ng tao kapag siya po ay ma-pride. And he take pride because of their positions, of things that they have. And it seems to be that hindi ko kailangan si Lord. Kasi I have everything. No? At akala nila that money can do everything. You know? And alam nyo, kanina nagbabasa talaga ako sa book of Ecclesiastes chapter 5. Talagang binabasa ko yan. It's about money. Kanina nung nagbabasa ako, no? Talagang yung mga tao, grabe pala. Wala silang satisfaction in their life. Nakakalungkot lang yun, no? Na ang mga tao, kapag ka pala sila'y nakahawak ng pera, talagang grabe sila. Tingnan niyo po, no? Gusto ko lang i-share sa inyo, panandaliin lang. Ecclesiastes chapter 5, verse 10 and 11. Itong sabi niya, whoever loves money never has money. Nakanyo po ba? Sa Tagalog, paano natin sa Tagalog? Mas maganda. Tingnan niyo po. Siyang umiibig sa salapi ay hindi masisiyahan sa salapi. Di ba, no? O siya mang umiibig sa kayamanan na may pakinabang, ito man ay walang kabuluhan. That's why, siguro ito yung isang bagay na nakita nitong servant, yung Israelites, no? Nung makita niya si Naaman. Yes, you have money, pero still makikita mo na yung satisfaction, yung fulfillment, wala pa rin. Nakayo po ba? Ngayon, sabi niya pa, sa 11, anong sabi niya? Kapag ang mga ari-arian ay dumarami silang kumakain ng mga iyon, at anong pakinabang mayroon ang may-ari niyon, kundi ang mamasdan iyon ng kanyang mga mata. Totoo sila. Alam niyo, naunawaan niyo ba ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin kapag marami kang pera, marami kang ililibre. Gusto ka lang nila kapag may pera ka. Ikaw lang yung nagtatrabaho, pag nagsweldo ka, marami kayo. Yan ang ibig sabihin niyan. Meron akong kaibigan, nagsabi niya, boss, kanya, puyat na naman ako. Bakit? Uminom na naman kami kagabi eh. Di nga ako nakapasok ngayon. Sabi niya ganun. Bakit? Nagka-hangover. Sino kasama? Yung mga barkada. Tapos yung wala nga akong pera. Tingnan mo, ang trabaho niya, housekeeping sa isang hotel. Imagine mo kako, ikaw yung naglalampaso, ikaw lang mag-isa. Kapag nagsweldo ka, ang dami nyo. Pag maglilinis ka ng banyo, ikaw lang. No, pero kapag sweldo mo na, nakahintay sila lahat. Imagine that. At ang gagawin mo, sabi niya, minamasdan mo na lang sila. Minamasdan mo na lang sila. So, church, again, if you want to make changes, to have changes in your life, simple lang naman yan eh. Simple instructions, no? Para ikaw po ay gumaling. Ano ba yon? Yung sundin lang natin yung salita ng Diyos. Yun lang naman sinasabi. Napakasimple lang ng Bible eh. Isinulat niya kung ano yung mga bagay na dapat natin gawin. These are basic instructions.
Kaya nga, Bible, basic instructions before leaving earth. Ito lang yan eh. Ito yung manual. Scripture. So, scripted, di ba? Nakasulat na. Nakuha niyo po ba? Andiyan ka pa ba? Amen. So, tayo po yung lahat ay tumayo.